Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Ay. Let's start! We have King of Wands, the Devil, ako naman, Seven of Swords, the Lovers, we have the Emperor, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Cups, and Five of Wands. Okay. Let's try to read the cards. We have here King of Wands. Ito yung heart of the matter. So, ito yung kasalukuyan mo na energy. So, when we say King of Cups, you are a natural born leader. So, ito yung energy mo ngayon. Ano ka? Ikaw yung leader sa kasalukuyan. You are overcoming challenges. Kung ano man yung mga challenges na dumarating sa inyo ngayon sa buhay ninyo, kung sa pamilya ito, sa school, sa trabaho, parang ikaw yung leader. So, ikaw yung nagplaplano para ma-overcome ninyo kung ano man yung mga problema na dumadating. So, ikaw yung naghahanap ng paraan na masolusyonan ang problemang dumarating sa inyo. Okay? Kasi isang sa kasalukuyan, ikaw yung may vision. Okay? Napipicture mo kung ano yung mga ganap, kung ano mga nangyayari. Ha? Nakikita mo. Meron kang lakas ngayon na makita yung mga bagay-bagay o nakakapag-isip ka ng solusyon. Yan yung enerhiya mo ngayon. Kaya parang ikaw yung leader. Kasi nga ikaw yung nagli-lead sa group ninyo, kung grupo ito, o sa pamilya. You have the strong mind, clear. You have the clear mind. Okay? Nasa tama kang direksyon. You are the problem solver. Ayan. So, kung ano man ito, anong larangan ito, ha? Parang ikaw yung naghahanap ng solusyon sa mga problema na dumarating. So, yan yung energy mo sa ngayon. Okay? Sa past naman, we have here the devil. Kasi pag devil, nakakatakot, di ba guys? Pero, hindi siya nakakatakot actually. Ha? Kasi, pag yung devil, lahat tayo meron tayong energy na devil eh. It's not only you or isang tao, dalawang tao. Lahat tayo merong devil na energy. Ibig sabihin nito, malakas yung attachment natin sa isang bagay. Okay? Hindi to literal na devil ha. O maaari din yung konsensya natin. Yung iba nawawalan ng konsensya kaya ginagawa yung isang bagay na hindi maganda kasi wala ng konsensya or hindi siya nakikinig sa konsensya niya. Pinapairal niya yung devil sa puso niya. Lahat tayo merong devil sa puso natin, 'di ba? Hindi pwede na perpekto tayo, tayo Panginoon. Wala tayong kasamaan sa katawan, wala tayong masamang ugali. Lahat ng tao may masamang ugali. Yun nga lang, nakakaya natin itong kontrolin at itago. Kung kaya nating itago to na hindi siya lumabas, yun. Tinatry nating maging perfect. Pero hindi talaga tayo perfect, guys. Kasi kahit sino, di ba? Pag natetest tayo, may mga sitwasyon na nangyayari na parang sobra na,
lumalabas at lumalabas talaga si devil. Lahat tayo merong sungay, guys, ha? Kahit ako, meron akong sungay. Si Madam Orasyon, ako naman, meron din akong sungay. Yun nga lang, tinatry ko na itago yung sungay ko hanggat makakaya ko pa, makukontrol ko pa yung temper ko. Ay, yan, doon ka lang sa loob, wag kang lumabas. Try natin itago yan, tanggalin ko, pwede lang matanggalin, hindi yan matatanggal, nandyan na, it's nature, di ba? Nasa nature na natin as humans, we are not perfect, we have emotions, so may time na nasusobrahan na tayo, napupuno tayo, kaya nakakagawa tayo ng bagay na hindi maganda, na hindi kaaya-aya. Okay, dahil din sa mga nangyayari sa ating buhay, mga sitwasyon na nangyayari na hindi natin kayang kontrolin. Pero guys, we are aware na may masama tayong ugali. Kaya tinatry natin yung best natin na maging mas mabuting tao. Yun yung kagandahan yan, ha? Hindi na pwede, perfect ako, hindi ako masama. Ako ay mabuting tao. No, lahat tayo may masamang ugali, guys. Ha? Do not be hypocrite. Okay? Lahat tayo may masamang ugali. Pero nakakaya natin itong kontrolin. Okay? So yun, yung iba na hindi makontrol-control na parang ini-enjoy lang nila yung nila, sungay nila, yung lumalabas yung sungay na hinahayaan nila na humaba ang sungay nila. So yun yung mga marites, yung mga basher. Yun lang, nag-i-enjoy sila sa ginagawa nila. Yun na nga. Sila na yung devil talaga na sobrang lakas na nila. Powerful na sila masyado. Kasi hindi nila kinokontrol si devil sa puso nila. Okay? So tayo, ayan, minsan, lumalabas si devil sa puso natin. So, like dito, ayan, sa past mo, meron kang devil dito. Ayan, lumabas si devil dito sa past mo. So, maaari, bakit ganito, nandito si devil, siguro meron kang attachment sa isang bagay. Too much attachment. Yan. Nagagawa natin mga bagay na hindi maganda dahil sa na-attach tayo sa bagay na ito. Maaring sa relasyon ito, sa mga kayamanan, mga bagay sa buhay natin. Like, good example is relationship. So, taong mahal mo, di ba? Minsan, masyado tayong attached sa tao, sinasakal na natin yung tao. Di ba? We are very overprotective, or nawawala na yung freedom ng taong ito kasi gusto mo sa kanya ka lang, sa'yo lang siya. Hindi na siya pwedeng maghalubilo sa ibang tao kasi nagsiselos ka. Pag makikipag-usap siya sa ibang tao, nagsiselos ka. Ganun talaga. May time tayo, di ba? Minsan naging siloso tayo, silosa tayo. Siloso, silosa. So, dapat try natin na kontrolin ito, ha? Kasi hindi to maganda. Ako minsan naging ganyan din ako nung kabataan ko pa. Masyado akong siloso. Silosa. Kahit pinagsisilosan ko. Which is wrong. Ayun. Kaya ngayon, naintindihan ko na nung mas tumanda ako, naging mature ako, then na-realize ko na hindi maganda ang resulta pag masyadong siloso-silosa. Guys, ha? So, wag masyadong siloso, wag masyadong silosa. Kontrolin natin ang ating mga emotions. Minsan kasi, nasa utak lang natin yan, hindi yan totoo. Pwera na lang talagang totoo na yung mo, partner mo, mahilig sa babae, mahilig magbabae, mahilig magbakla, mahilig maglalaki, hindi ko alam. So, ibang usapan na yon. Basta tayo, try natin na hindi tayo maging masyadong siloso kasi too much attachment, kasi pag too much attachment sa isang mga bagay, hindi lang to sa relasyon, maaaring sa mga bagay din. Yun. So, huwag masyadong too much attached kasi hindi naman natin yan madadala sa langit. Kung mamatay tayo ngayon, bukas, o sa makalawa, hindi mo yan madadala. Yung mga bagay na yan, kahit yung kayamanan mo, yung gold bars mo sa bahay ninyo, na nakatago, hindi mo yan madadala. Kaya yung too much attachment, that is wrong, ha? I-try mong i-let go yung attachment na yan kung kaya. Kasi hindi, bagay lang yan, hindi mo yan madadala. Importante yung love na nandyan. Hindi yan mawawala sa'yo. Yung education, yung mga learnings mo, yung mga natutunan mo, yun yung madadala mo. Diba? So, yun guys, ha? I-try nyo mag-isip. Yung mga bagay na yan, hindi yan importante. Yung pinaka-importante is relationship, pagmamahal, pag-iintindihan, yun yung pinaka-importante sa buhay natin. Yung pamilya natin.
May pagmamahalan at pagkakaintindihan. Pagtutulungan. So, yun, ha? So, yung devil, nangyari na to, nagganap na to kasi sa past mo ito, ha? Siguro meron kang attachment, materialism, yun na, maging mahilig ka sa mga material na bagay. Bili ka ng biling kahit kung ano, yung kung anong mga uso ngayon, binibili mo. Kung ano yung mga pampaganda ngayon, o binibili mo, ginagamit mo. Materialistic. Mahilig ka sa mga bagay-bagay na mga uso. Yung labubo, for example, labubo. Kasi uso ngayon, trending, kahit mahal, binibili mo. Siguro parang ganun. Example lang yan. For being materialistic. May addiction ka. Kaya nga, kasi nga, addiction din siya. Kasi yung mga bagay na yan, mga uso nga gusto mo magkaroon, yung sapatos, bagong basta t-shirt na bago yung design na yun yung uso. Gusto mo meron ka din. Magasto yan gastos yan, extra gastos, mahal pa. Marami na naghihirap sa ngayon, di ba? Sa panahon ngayon. So, instead na isi-save mo yung pera mo para sa emergency na mangyayari sa future, wala ka nang pang-emergency kasi nga binili mo na ng labubo, binili mo na ng kung anong sapatos na uso ngayon, yun. Nauna yung mga ganyan, mga bagay, mga material na bagay kaysa sa mga talagang importante. So, parang gano'n, naging materialistic ka dito, naging addicted ka na, siguro, let's say, mga collections. Kung ano yung mga uso na collection, meron ka, puno yung kwarto mo, mga bags, na puno na yung kwarto mo sa iba-ibang klase na bag, sapatos, o damit. Hindi mo na masuot lahat, hindi mo na kayang suotin kasi marami na sila. Hindi mo naman masuot-suot na kasi nga, too much na yung collection mo. Yun lang, kasi na-addict ka na, bibili ka every month, wala ka nang pang savings kasi yung savings mo napunta na doon sa addiction mo. So, yun, merong addiction dito, may materialism, attachment sa isang bagay. Ang dito lang, hindi mo to nare-realize na yung ginagawa mo mali dito. Kasi nga, you are enjoying it. You are happy with what you are doing. Ito yun dito. Kaya nga tinawag na devil. Kasi yung devil, di ba, the more na bawal siya, parang nag-i-enjoy ka na gawin. Masarap ang bawal, di ba? Kaya yun nga, yung devil. Yun. Pero guys, nangyari na to. Siguro na-realize mo na mali. So, tinatry mong i-correct. Guys, yung nagawa mong mali dati, kinokorek mo na siya sa kasalukuyan. Okay? Kaya nga, hinaghahanap ka na dito ng solusyon. Ayan. Sinusolve mo na yung mga problema mo na ginawa dati. Okay? Or, kung hindi ikaw ito, maaaring kapamilya mo ito, or kakilala mo ito, na pinairal yung devil sa puso niya. Yun. It's either ikaw or ibang tao ito. O hinahanapan na dito ng solusyon kung connected siya. And the future, we have 7 of Swords. 7 of Swords, ayan, merong deception. May sikreto na lalabas. Ayan. May parang may tactics, may strategy na ginagawa yung taong ito para ka ma-deceive. Parang niloloko ka dito. Parang scammer. May scam ka dito. Yun yung pinapakita ng universe sa future. May scammer na darating sa buhay mo na lulukuhin ka. Kaya be vigilant, be watchful, be observant. Huwag kang magtatrust kaagad sa taong ito. Kahit sino man ito. Ha? Yun sabi ni universe. Maaring ito yung devil na pupunta dito sa'yo. Ha? So, be watchful, be vigilant. Okay? Huwag tatanga-tanga dito, ha? Nakalagay yan, very clear. 7 of Swords, ayan, yung devil. Nandyan. Na i-deceive ka, lulukuhin ka, gagamitin ka. Na ikakasira mo. So, please be careful. Okay? So, yun yung sabi ni universe. Yun yung nakikita ko dito na energy. So, yon. Now, let's go to your strength card. We have the Lovers. Ayan, masyado kang mapagmahal. Ito yung strength mo talaga. You are a very lovable person. Madali kang magmahal. So, that is really good. Merong understanding, may caring. Yan yung energy na nakikita ko. The Lovers.
may love, may union, may magandang relasyon, relationship, you have alignment. Maring may mamimit ka na tao na talagang totoong magmamahal sa'yo kung single ka. Or maaring yung asawa mo magiging mas mapagmahal ngayon sa kasalukuyan. At may mas understanding kayo sa isa't isa. Mas magiging malakas or matibay ang relationship ninyo sa isa't isa. So, ito yung strength ninyo sa kasalukuyan, the lovers. Ang weakness naman dito is emperor. Pag weakness kasi may anger issues ka dito. Bakit kaya? Parang madali ka ditong mainis. May anger issues ka, madali kang magalit. Parang you are dominant. Parang gusto mo ikaw ang masusunod sa mga bagay-bagay. Siguro nga kasi ikaw yung problem solver. Gusto mo na ikaw na lang lagi ang masusunod. Pero minsan din, makikinig ka din sa iba. Okay? Bigyan mo sila ng chance na tumulong sa'yo or magbigay sa'yo ng comment kung ano yung ikagaganda sa mga bagay-bagay. So, wag masyadong close-minded ka, ha? So, yun. Or maaari din bugnutin ka. Kasi nga, ikaw na lagi yung naghahanap ng solusyon sa mga problema. Kaya madali kang mainis sa ngayon. Madali kang ma-high blood. So, kalmahan mo lang, ha? Kalma ka lang. Relax kaunti. I know na stressful talaga ang sitwasyon mo, pero kailangan mo kumalma. Kasi hindi makakatulong pag hindi ka kalma. Ang high blood lahat. Naku, puputok ang bulkan. Naku naman. Ayan, distraction ang mangyayari pag ganyan. Pag pumutok ang bulkan, wala. Tigok. Imbes na may solusyon, nawala ang solusyon. Di ba? Sira ang lahat ng plano. Palpak lahat. Kasi yun na, pumutok na. Nag-eruption, wala na. Wala na mangyayari. So please, kalma ka lang dito, ha? Yun yung sabi ni Universe. Now, let's continue to the 7 of Wands. Ito yung dito. You have the, dito, Earth area. Sa Earth area dito, wealth, health area, you have 7 of Wands. Pag 7, it means challenge. May challenge na mangyayari, pero malakas ang iyong paniniwala na makakaya mo ang challenge na ito. Yun. You have the perfect knowledge to fix it. Ayan ha, meron kang talino na magagamit para masolusyonan nga kung ano man ito. Ayan ha, i-apply mo yan. Ayan ha, ito dito, King of Wands ka nga eh. So meron kang lakas. May talino ka dito na kaya mong gamitin para ma-fix kung ano man ang mga challenges, magawa mo ang mga challenges mo na maging successful ka. So, yun. 7 of Wands. Meron kang perseverance. May defense ka. Ayan ha, may courage ka to accept the challenge. Okay? Hindi ka lampa, hindi ka susurinder ka agad kung ano man yan na mga maaring mangyari sa buhay ninyo. Hindi ka uurong. Lalaban ka at meron kang depensa. Okay? Ayun. Ayun ang ibig sabihin dito sa 7 of Wands. Okay? So, meron ka ditong control. Yun. Okay? Ano pa? Ayun. Now, let's continue dito naman sa air sign mo. Ace of Pentacles. Maganda yung Ace of Pentacles kasi pag Ace, parang you are starting up some new ideas na related sa wealth or maaring sa health mo. Basta merong new opportunity na darating sa'yo. Maaring sa kapirahan or sa kalusugan. Okay? New opportunity. What else? May prosperity. Ayan. Meron kang may new venture ka na gagawin. Ayan. Yun nga, may manifestation, may maring mangyari na maganda dito. Kung siguro dati iniisip mo lang siya, ngayon magaganap na siya. Parang
ano na dito, parang may lalabas na dahon. Kung sa ano to, anong tawag dyan? Kung sa buto ng halaman na itinanim mo, ngayon parang nag-sprout na siya, lumalabas na yung dahon niya. Nakikita mo na may nangyayari. Nag-start na siyang umusbong. Yan yung ibig sabihin yan. Kung sa kapirahan yan, yun nga, sa career, parang nagsisimula na siyang mag-improve. May nakikita ka ng positivity sa itinanim mo. Okay? Yun, merong prosperity na darating. Money is coming. Yun. Kasi nga pentacles, pag pentacles, pera yan. Or kung sa health naman, sa kalusugan, mas magiging healthy ka siguro, or kung may sakit ka na, ngayon you are starting to heal. May recovery. Yun. Nakikita yung kaibahan. Magiging mas malakas ang katawan mo. Kung sa health ito. Kung sa health ito tinutukoy. Kung sa kaperahan naman, parang nag-start na siyang maging successful. Kung ano man ito na negosyo na sinimulan mo. O, yun. Now, continue to 10 of Cups. Dito naman tayo sa, fire element. We have 10 of Cups. 10 of Cups ulit. Yung 10, kasi finality ito. Almost ending. So, since nasa cups, nasa emotion ito, pero dapat nakalagay siya sa fire element. Kasi pag fire, ito yung yung sa action ito eh. Sa mo to, passion mo, willpower, yung drive mo. So, parang related siya, connected siya sa relationship or sa feelings mo. Nakasalalay yung drive mo. So, siguro kung let's say, you are happy, so mas strong ang drive mo na gawin ang isang bagay. Parang ganun. Mas nagiging, more, energetic, more positive. Pag, may happiness ka or may joy ka na nafe-feel. Ayan ha, parang may emotional fulfillment ka dito. Yun yung nakikita ko. Like yung mga dreams mo, unti-unting nagkakatotoo. Merong manifestations na nagaganap. Yun. Okay? So, hindi na lang siya plano kasi nangyayari na. Yun. 10 of Cups. Maari din, merong, love and security na darating. Yun. Or pagiging blessed. Very positive kasi may rainbow. May hope. See? So, very nice card, guys. And the last, we have 5 of Wands here. Ito yung sa relationship mo sa ibang tao. Or sa feelings mo. Yung nararamdaman mo. We have 5 of Wands. Yung 5 kasi, ibig sabihin niya may conflict. May changes, may challenges. So, yung mahirap dito kasi Wands, parang negative ito eh. Merong conflict na magaganap, may competition, may mga challenges, may tension na mangyayari, at saka disagreement. Siguro meron kang taong, tinatrust mo. Ito na nga, ito yung scammer dito, yung 7 of Swords, ito yun. See? Meron ka ditong tao na devil sa'yo. Ito yon. Be careful ha. As what I've told you earlier, na you should be vigilant, be careful. Kasi merong taong magdi-deceive sa'yo. Ito yon. Sa 5 of Wands, yung 7 of Swords. Same yan. Same person yan, guys. So, see, dalawang energy na yung lumabas. So, please be careful ha. May mangyayari na feeling competition ka niya. Siguro kung katrabaho mo ito na mahirap mong pakisamahan or narcissistic ito, or toxic ito na tao sa buhay mo na binibigyan ka lagi ng problema o laging nagdi-disagree kung ano man yung sinasabi mo, siya lagi yung kumokontra
laging kumukontra sa'yo, nagdi-disagree sa'yo. Siya nagbibigay ng tensyon kung sa trabaho ito, nagkakaroon ng tensyon sa workplace nyo dahil sa taong ito. Ito, ng devil na to. Yan, same person yan, guys. So, please, ha? Be careful. Yung sabi ni universe. Naku naman. Be vigilant, ha? So, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. For additional messages from the universe, tingnan natin. We have gold digger na ako. Yun na nga. Si devil yan. Ayan na. Nakita na. Gold digger. They want your money being used. Ayan, scammer nga, guys. Please be careful. Very clear. Gold digger. Hindi lang ito yung gold digger, literally na gold digger. Maaring ito yung devil. Si devil ito. Na darating sa buhay mo. Ha? Ayan. Very clear, guys, ha? Baka may ma-scam sa inyo, ha? Please. Sa kasalukuyan, your current energy, ito yung mga lumalabas, binibigyan kayo ng warning ni universe. Gold digger, they want your money being used, ha? Please. Huwag masyadong, pauuto. Ayan dito, kasi nga, you're easy to love. You're easy, madali kang dahil nga, ang puso mo ay sobrang bait. Ayan. So, wag masyadong magpapauto sa mga salita. Kung ano man yan, ha? So, please. Another one. Let's check. Mirror. Ayan. Treat your body like the palace it is. Ayan. Mahalin mo ang sarili mo. Bago ka magmahal sa iba, mahalin mo ang sarili mo. Okay? You treat yourself very good, very nice. I-treat mo. Punta ka sa labas, mag-i-date mo sarili mo, kumain ka ng masarap na pagkain, bilhin mo yung gusto mong bilhin, whatever. Basta, ayan ha, treat your body like the palace it is. Ayan, mahalin mo ang katawan mo, ang sarili mo, ha? Ayan. Paminsan-minsan, mag-pamper ka, punta ka sa, magpa-spa ka. Para sa katawan mo, you love yourself. Yun yung ibig sabihin yan. Okay, guys? So, yun. Sa ngayon, guys, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.